Alright guys, good morning. Magandang umaga, huwamenta sa inyong lahat. So today, magluluto ako guys, pero hindi ko na kayo kasama sa pagluto. Pakita ko lang sa inyo, no? So ito yung mga ingredients guys na meron ako dito sa bahay na pwede natin siyang gamitin para gawing pagkain. So meron ako ditong karne ng baka na giniling. Tapos meron ako nitong chop suey wok sauce, nanggaling to sa Habiki lahat. Tapos yung mga iba't ibang klaseng gulay guys na nanggaling sa Habiki. Yung carrots, asparagus, ito yung Chinese cabbage or yung Chinese na pechay. Tapos yung mga dahon ng celery kasi gusto ko talaga yung amoy niyan. Tapos yung sweet bell pepper, meron tayo ditong, siya tawagan ni sieni. O sa ganyan ng sieni guys. Mushroom! Sus, nakalimot na ko. Mushroom guys. Tapos onion. Tapos itong garlic. O, yan. So, lahat yan guys, nanggaling yan sa Habiki and prepare ko na yan. Kasi gagawa ko today ng chop suey. And, yun lang magiging ulam namin today. Kasi kahapon kumain kami sa labas. So, sabi ni Nico, today is dito na kami sa bahay talaga kakain. Sabi ko na, dapat lang. Kasi nga, wala na tayong pera. Magastos kasi talaga kumain sa labas guys. And, ganito na lang talaga ang ginagawa namin. Usually, stir fry naman. Kasi nga, madali talaga siyang lutuin and hindi siya ganun ka-greasy. Tapos, nag-juice din ako guys ng mga celery. So, na-empty na yung lalagyan ko dyan. Oh. Itong tray kanina puno to. So, yun pa yung mga saging na natira namin. And wala nang mga gulay guys except for the pechay and bell pepper. Yun na lang ang natira. So, mamaya is, baka pumunta kami ng Habiki, pero hindi ko pa alam. Kasi meron pa naman kasing pagkain sa bahay, no? So, para hindi ito masayang, guys, lulutuin ko siya lahat today. Ito, gagawa tayo ng chop suey. And this is good for us for like 2 to 3 days. Depende na lang. So, it's perfect kasi meron ng wok sauce na libre na nanggaling doon sa Habiki, diba? Meron tayong karne ng baka. So, yan, gagamitin natin yan lahat. Hindi natin sasayangin. Kasi lahat to guys, food waste to. And, napakasayang kung lahat ng to is pupunta doon sa dumpster. Tapos, yung mga asparagus pala guys, pinili ko lang yung medyo magaganda pa talaga. But, some of it is already very dry. Mga sa isang kumkum guys is, meron ng 4 or 5 piraso na sobrang dry na talaga na hindi na talaga siya pwede. Pero ito yung mga na-save ko. Pero sobrang ganda pa, diba? Oh, napakasulit talaga ng Habiki para sa amin. So, lutuin ko na to kasi paparating din si Nico ngayon ng bahay. Galing siya ng forest guys kasi nag-cut siya ng trees para sa upcoming winter namin. Naalala nyo tong rice, guys. Ito yung nanggaling sa Habiki, diba? So, gagamitin natin siya today. Magluluto tayo ng rice. Ito yung gagamitin natin. Kasi, wala na kaming rice. Timing talaga, guys. Nakabili tayo ng ganito sa Habiki, diba? Oh. Ano pa ito? Jasmine rice and expire ba ang rice, guys, sa Pilipinas? Dito kasi ma-expire siya. This will expire on, kailan ba ito? January 15, 2026. O, next year, ma-expire itong packaging na to. But since nasira nga yung packaging niya, kaya siya andun sa Habiki. So, timing at nabili natin to doon and makakaluto tayo today ng rice. Prepare natin dun sa ating chop suey. Hala guys, yung aking chop suey guys, kulang ng gulay. Sobrang dami pala nung karne kasi giniling ba. Pero yan na yung aming ulam. And meron pa kami nung natira na ulam the other day. Ubusin namin yun today. Pero yan na. Lami kaayo guys, mga unta. Yan na lang yung leftover namin guys. Oh, from the other day na food. Oh. Tapos meron pa yung deer meat. Ininit din ni Nico. So, kinakain talaga namin guys. Naunta guys. O, ganyan yung itsura ng rice guys. Anong galing sa food waste. Tingnan nyo naman. Walang kaibahan. Uy, jasmine rice ba yan na? Yung may expire, nasira lang yung packaging niya. Tapos gumawa ulit ako ng juice guys. So ito na. Meron, it has what you call this one? Celery. That's why it has like a kink of like taste of the vegetable. You prefer fruits only. But it's good. It's good for digestion. Diba? Inom pa rin siya guys. Walang arte-arte dito sa bayan namin. Pero mga unat. Hello Ray guys. Good afternoon. May dala akong 2 bags. Kasi mag-Habiki. Si Elisa and si Archie. Hindi ko alam guys kung mag-Habiki ba ako o hindi.
Magdadalawang isip pa ako kasi marami pa kasing pagkain dun sa loob. Kung maghabiki ako, baka masira ba. Pero kung maghabiki man ako, konti lang siguro ang ipukunin ko doon para magamit siya. And magkasya kami sa sasakyan guys, kaya maliit lang itong ating sasakyan, no? Hindi magkasya tayong lahat dito. Tapos marami talaga nabibili doon sa habiki, kaya let's see. Tingnan natin kung maghahabiki ako. Pero meron naman akong bag doon kasi dadaan din ako doon sa ukay-ukayan ko. Kasi magdadagdag ako ng mga items doon sa aking mga paninda. Doon sa city na ukay-ukayan. Kaya meron akong bag. Pero kung maghahabiki ako guys, yan ang hindi ko pa alam kung maghabiki ba ako o hindi. Hindi ko talaga sure. Yeah, but let's see kung maghabiki tayo o hindi. Pero for sure, si Archie and Elisa, kailangan maghabiki. Pero si Carlos is, hindi siya maghabiki kasi uwi daw siya agad kasi andyan daw yung girlfriend niya. Kaya hindi siya maghabiki. Ay, ewan ko ba dun sa kanya, uy. Pwede man sana maghabiki na lang din siya. Pero ayaw niya man, di. Si Archie gusto maghabiki, kaya si Archie na lang isabay namin. Dito na tayo sa city guys. Di na sumama si Nico and Anika. Sinundo din namin si Anika of course. Sobrang mahangin and dala ko na yung aking mga paninda na idadagdag dito sa aking ukay-ukayan. So mamaya ko makikita si Elisa tsaka si Archie. Pasok na ako guys kasi sobrang mahangin. Ito na rin namin i-meet sila Elisa guys. Kasi kakalabas lang din nila sa school. Basta mainit na talaga ang weather. Meron ng mga tinda-tinda dito sa Torre. Ano kaya binebenta niya dyan? I think that's a herbs, salt, mushroom, wine. Ito talaga ang mga Europeans guys, lalo na ang Finns. Kapag mainit, ganyan sila tatapat sa mainit tapos dyan magkakape. Napaka-weird yan sa akin noon nung pagdating ko dito sa Finland. Pero ngayon I get used to it kasi naintindihan ko. Mas maganda kasi yung feeling kapag nasa labas ka and naiinitan ka tapos umiinom ka pa ng kape. Market. Mga benta-benta ng mga damit. Ano yun? Dito tayo guys sa Arnold's. Ito yung donut namin dito sa Finland. Magkakape tayo dito and kain ng donuts. So which one you like, Anika? Okay. And tas Noni. And donut guys. So Elisa is andyan na. Doon na sila sa labas guys. Hindi kami magkasya sa sasakyan kasi apat yung friends niya na maghabiki din. So ngayon is i-meet na lang namin sila doon sa Habiki Ruaka Park. Ay, nagkagulo yan. Diyan akong nag-buhay. Which ko pag-alam bala. Ayun. Pero yeah, doon na lang namin siya i-meet sa Habiki kasi nga marami sila. Hindi kami magkakasya sa sasakyan. Maglakad na lang sila papunta doon. On the way na tayo guys sa Habiki. Pero wala pa yata dito sila Carla, sila Elisa. Yan, naglalakad pa yun sila. Lidl kami ni Madam Elisa. May bibilhin daw siya. Ako din meron akong bibilhin. Cheese sa amin, day. Day, ganyan man yung tinapay doon, day. Oh. Tag 2 euros, day. Hindi pa yun na-expire na flat lang. Day, andun dun sa Habiki. Sus, Diyos mio. Merong mangga. Bili tayo ng mangga, da guys. Kasi favorite to ni Anika. Bili din ako nitong cheese. Kasi wala na kaming cheese sa bahay. Nakasige lang salmon. Bili si Madam. Tag 13 day. Mura na yan. Eh, ano yung isa? Parang may dugo man yun. Ano doon? Na hemorrhage. Ano, hemorrhage? Oho. Ito parang okay na po. Okay na yan. Inubo ako. Pero bili pa rin ng ice cream. Nakita kami mango ice cream. Tikman natin to. So, dito na kami guys. Ayan na si Madam Elisa. Bye, Toy! Nahatid na namin si Elisa. So, uwi na kami ng bahay. And papakita ko sa inyo yung mga napamili namin guys. Sobrang konti lang today.
maganda talaga pag Monday tsaka Saturday siguro guys. Kasi nung Monday marami talaga. Uy, sinabihan ko pa yung doon na bakit konti lang today, sabi niya yan lang ang dumating eh, sabi gana pa talaga. Pero of course yung mga tinapay marami pa rin yun guys, pero marami pa rin tayo na pamilya actually. Papakita ko sa inyo pagdating natin sa bahay. Hello Ray guys, finally nasa bahay na after pagkahatid kay Elisa guys. Uwi talaga tayo agad ng bahay, and ito na yung mga napamili namin sa Haviki guys. Grabe, sobrang dami pa rin. 2 bags pa rin guys. Pero hindi malaking bag yung isang bag na dala ko. Kasi konti lang talaga yung pagkain nila today. Hindi naman kasi talaga the same everyday guys. And today is sobrang konti ng mga karne nila ng mga ibang pagkain. Actually, may 2 space doon sa table nila guys na walang nakalagay na box. Usually, puno yun hanggang doon sa pinakalikod. But even though konti yung pagkain nila guys, sobrang dami pa rin naming napamili and sobrang sulit pa rin to. Kasi alam niyo ba, 2 bags ang nabili ko guys, pero ang nabili ko lang doon sa Lidl is yung 3 mangga, cheese, tapos yung ice cream. Yun lang ang binili ko. It cost me 20 euros and 30 cents already lahat yun. Pero ito guys, food waste, sobrang sulit kasi 10 euros lang. Konting diferensya, itatapon na nila sa store. But the good thing is, nakabili tayo doon, di ba? And unahin natin tong grapes kasi inaabangan na to ni Anika guys. Kanina pa siya sasabi sa car na titikman niya na daw. Ito guys is mga strawberries ito. Grapes ba sinabi ko? Ito guys is mga strawberries ito guys, or mansika na galing to dun sa Haviki. And andun siya sa Haviki guys kasi sa isang box merong sira. Merong 3 piraso dito na sira guys. And yun lang yung sira. Nung nakita to ni Elisa, ang ganda ng mga strawberries mo, ang lalaki. Sobrang ganda, di ba guys? Pero merong 3 sira dito. Tatanggalin lang natin yun. And the rest is very okay. Tingnan nyo to guys, sobrang laki. Nakuha dyan. Uy, grabe cute guys. Oh. Mga strawberries guys. Ganito yung tsura ng mga food waste dito. Ay nako. Itong 3 piraso tatanggalin natin. There's only 3 pieces that is nasira na siya. Kaya tatanggalin natin. And the rest is really okay. Everything is so good. So itatabi ko na yan. So ito yung ating mga strawberry na nanggaling sa Haviki, and napakasayang guys kung lahat ng to, yung iba is hindi pa naman sira, hindi siya molds, hindi siya nabunog or anything. Grabe, okay pa talaga siya guys, yung 3 lang talaga ang sira. Wala na ako masabi sa kanila. So ito is Kaura Kakao. Oat drink ito siya guys na chocolate. Hindi kami kumuha ng kape kasi ito yung gusto namin ni Elisa. So meron ditong how many pockets ba ito? 2, 4, 6, 8, 10 na Kaura Kakao or chocolate drink. Ayan. Chocolate drink. So meron ditong ilang piraso nga to? 10 pieces. Ayan. So meron tayo niyan. Tapos, meron tayong mga tinapay. Ito guys, light bread ang kinuha ko kasi nagustuhan ni Anika yung ginawa ko last time na toast. Tapos, ito guys, hindi pa ito mag-expire. Pero since na ganito na siya, na nalumping na siya guys, na flat na siya, kaya reject na siya sa store. So, andun siya sa Haviki. So, yan. Yan lang yata yung kinuha ko na tinapay. Tapos, ito, meron tayo ditong mga plums yata ito, or I think this is Lumo or nectarines. I'm not really sure ha. Is this Lumo, Daddy? Meron itong plastic dito kanina. Nasaan naman yung plastic nito eh? Meron yung cover kanina sa taas guys na nakalimutan ko ano pangalan nito. Pero tingnan nyo naman. Sobrang fresh pa talaga siya. Grabe guys. O ganito yung itsura guys. Food waste na yan. Tapos of course, yung mga saging natin, hindi natin kakalimutan yan kasi gustong gusto yan ni Anika. May saging pa ako natira doon. So this week, 2 beses na ako nag-Haviki nung Monday tsaka today. And, grabe yun, saging. Uy, marami tayong pagkain guys. As in, grabe man sila. Uy, noon siya, man sila. Uy.
Grabe pag yun ang mga pagkaon, guys. As in, makawala talaga siya ng energy. Grabe talaga. Sobrang daming tao hindi nakakain. Yung lahat ng celery, guys, na binili ko last time sa Happy Kiss, naubos ko na siya. Ang iba is niluto ko. Ang iba naman is ginawa ko siyang juice. So, meron tayong isang celery na naman today. Ayan. Tapos, meron tayong sweet peppers. Ito, guys, hindi ito maanghang na peppers. Pwede mo lang ito kainin ng diretsyo. Hindi siya maanghang. Ay, lumo pala talaga yun. Lumo. Plums talaga yun, guys. Ito, plums. Ito yung ano niya, oh. Ganyan man yan. Nakaganyan yan kanina, oh. Kasi natanggal na yung kanyang plastic, guys. Nasira na yung kanyang packaging. Kaya andun ko sa Haviki. Para ako magkakasipo na ano, eh. Tapos meron tayo ditong halloumi na burrito. Ayan. Pwede itong pang dinner. Halloumi is yung cheese. Tapos meron tayong kanalawantay. Ito is palaman sa tinapay. Tapos meron tayong tagliatelle. Yung fresh na pasta. Ayan. Tapos meron tayong ohut filet. Okay? Ito chicken. Meron tayong chicken. Tapos meron tayo ditong fudge. Itong fudge, guys, is hindi pa siya expire. This will expire on May 16. But since nasira na nga yung kanyang packaging, tingnan nyo, nalumping siya. Kaya siya andoon sa Haviki. Yan. Tapos ito naman, ang last is, ito is ano ba ito? Coconut drink. Warag, coconut, ano mas yun? Coconut juice. Yeah, coconut juice. Grabe sila, no? Mahal yun mga yun, ani. Oh, basta mga Alpro, guys, mahal yan siya ba? Ayan, so meron tayong ganyan. So, itong bag natin na isa is empty na. Meron pa tayong another bag. Ito, meron tayo ditong, ano to? Basil. Basilica. Tingnan nyo naman yung basil. O, diba? Food waste yan dito, guys, yung mga ganito. Kasi, kung nakaalam saan ilagay yung, ayun, basta, grabe talaga sila. Basta mga food waste. Tapos, meron na tayong, ano dito, mint. Kumuha ako ng 3 mint kasi i-dehydrate ko to, guys. So, kaya ilalagay ko sa water. Ayan. Tapos, meron tayo mga parsa na naman. Parsa, guys, or yung mga asparagus. Ayan, o. Marami doon, guys, pero ito lang ang kinuha ko. Ayan, 2 bunch ng asparagus. Tapos, meron pa tayo ditong extra na saging. Sobrang dami di pa, guys. Hindi kamahayan ang Haviki, guys. Sa totoo lang talaga. Sobrang konti din ang fruits nila today. Pero marami pa rin ako nakuha, guys, of course. So, meron tayong mga apples dito. 3 apples. Isa pa ba? Apple. 4 na apple. Tapos, ito pa, another apple. Like, 2, 4, 6 apples ang nakuha natin. Tapos, meron tayo nitong melon. I-juice ko yan siya, guys, kasi ilalagay ko yan sa juice agad-agad today. Kasi ito, guys, nabagsak ito doon. Kaya ito, naandun sa Haviki. Pero tanggalin ko lang yung side nito, okay pa yan. Nanyo naman, sobrang mahal ng mga ganito baya pag binili mo to sa store ng Team Kilohon. Mahal po baya siya, guys. Tapos, meron tayo ditong nam na Vadelma Donitsi. Ayan, o. And, meron tayong tinapay or cardamom buns. Ayan. Sobrang dami pa rin natin na pamili today, guys, sa Haviki. And, kasama din pala namin doon na namili sa Haviki today yung mga classmates ni Elisa. And, tinanong pa ni Elisa yung dalawa na, maselan ba kayo sa mga expired na pagkain or pa-expired na mga pagkain? Tapos, sabi nila hindi daw. Kaya, kung hindi kayo, maselan, sama kayo sa akin. Kaya yun, sinabay ni Elisa. And we're so happy na sila din nakapamili and nakatipid din sila, diba? Pero, yun nga, today, hindi siya ganun karami yung mga pagkain available doon. Sinabi ko pa doon sa mga nagbabantay ba na, konti lang pagkain today, no? Tapos sabi niya, yan lang ang dumating eh. Kasi nga, depende talaga siya, guys, from time to time or
everyday. Kasi nga, everyday, depende yung mga pagkain, kailan siya pa-expire, kailan siya may sira, ganyan. Or, maybe today, konti lang yung mga Haviki kasi nga, napaka-active ng mga tao ngayon. People are moving a lot. Kasi nga warm ang weather. Siguro maraming napunta ng groceries, namili, ganyan. Tapos lahat ng mga Haviki na ruwaka na andun sa groceries na nakasale is binili din ng mga tao. Kaya siguro konti lang ang Haviki. But it's nice guys na ganito, na konti lang ang nabili natin sa Haviki din. Like, I mean like konti lang yung Haviki. Kasi nga, it means na hindi ganon karami ang pagkain na nasasayang today. Just today. Pero marami pa rin to guys, oy. Kung tutuusin lang, as in, sobrang dami pa rin talaga na food waste dito sa Finland. And I don't know how are they gonna like make a very big solution for it. Kasi nga, marami talagang tao ngayon dito sa Finland guys na naghihirap. And even though this is the happiest country of the world and we pay a lot of taxes, mataas din kasi talaga ang cost of living dito. And yung sinasabi nila na pumunta kayo dito sa Finland, mag-work kayo dito for 100,000 pesos. That is a very small amount of money dito sa Finland guys. Hindi yan makakabuhay ng pamilya. Kaya if may offer sa inyo na ganun, you need to think twice. Pero kanya-kanya tayo ng desisyon sa buhay. Ang sa akin lang naman is pag-isipan nyo bago kayo pumunta dito and may mag-alok sa inyo. And siguraduhin nyo rin na yung mga companies na a-applyan nyo, yung mga agencies, they are legit and trustworthy talaga sila. So kung tatanungin nyo ako ng mga information about those companies, I cannot give you answer kasi hindi ako dumaan sa ganong klaseng proseso, hindi ako dumaan ng agency, wala akong kilalang agency, and the only way na alam ko is pumunta ako dito sa Finland that time kasi nga may asawa nga ako dito na nag-aral siya before. Tapos yun, dito na kami nagstay. But it took a long time for me guys para maka-integrate talaga kasi nga mahaba yung proseso. Kasi hindi siya ganun kadali na mag-integrate talaga dito sa society nila kasi nga mahirap guys. And isa sa mga kailangan talaga is yung Finnish language. Yun din pala yung isa sa mga napag-usapan namin doon kanina na about sa language nga. Kasi nahihirapan nga talaga sila Elisa, pati yung mga classmates niya sa language. And parang makawala nga siya ng gana and maka-discourage nga. But sinabihan ko sila na kahit ako ngayon, kahit kaya kong makipagsabayan, kaya kong makipag-communicate in Finnish, ako din mismo is nahihirapan din ako and dumaan din ako sa ganong klaseng sitwasyon kagaya nila. So, wala namang imposible. Let's just try. But, let's also try na to minimize the waste. Alam mo yun sa mga bahay natin. Alam ko kayong mga Pilipino naman kayong madalas na nanonood sa amin. I know na kayo talaga ay sobrang masinop din talaga kayo sa pagkain and ginagamit niyo rin talaga yung mga pagkain wisely. And I know some of you are not able to buy a lot of food for the family. Kagaya lang din kayo guys namin. Kami din is, kami ni Nico ay sobrang nagtitipid talaga kami and pinagsisikapan talaga namin na minimal lang talaga yung gastos namin and we're so thankful all the time guys na meron talagang Haviki Ruwakapay ka na napupuntahan namin and nakakabili kami doon ng mga pagkain ng sobrang mura talaga and hindi talaga siya nakakapanghinayang. Ayun. So this week, twice na ako nag-Haviki. It's good kasi nga naubos na yung lahat ng fruits guys na nanggaling sa Haviki. Na-juice na namin yung lahat. And then yung saging namin meron pa konti. Siguro gagawa siguro ako ng cakes or other recipes. Tapos para ma-share ko rin kina Carlos and Elisa. And meron na kaming ulam na ready. So, after 2 days or maybe tomorrow, lulutuin ko tong chicken guys. Para makonsume na namin siya agad-agad. Ayun. So, usually guys, yung mga Haviki na nabibili namin, nakukonsume talaga namin. Wala talaga kaming tinatapon ni Nico. As in, wala. Wala talaga. Kahit yung mga herbs, ganyan guys. Minsan natutuyuan ako. Pero most of the time talaga, nagagamit talaga namin. Kasi dinidehydrate ko siya. And lahat is nakastore pa as of the moment. So, sabi ko kay Elisa na, ako na lang kaya mag-Haviki para sa'yo. Para next time,
mapunta ako dun sa Lahati is ihaviki ko na lang siya para meron siyang pagkain na store sa bahay. Tapos tinanong ko siya kung ano yung mga pagkain na gusto niya. Sabi niya kahit ano lang te, basta wag lang daw yung mga gulay, ganyan-ganyan. Basta wag lang daw itong yung parsa ba? Ayaw niya daw nito. What is this again? Asparagus. Ayaw niya na Mommy asparagus. trashed it. Mommy will throw it in the trash. Yeah. So, maybe next time, mag-haviki ako, guys. Pero hindi para sa amin, kundi para kay Lisa or para kay Carlo. But, I will try. Kasi hindi naman kasi talaga kami araw-araw na nagpupunta talaga sa city para mag-haviki, diba? Ayun, kasi magastos din kasi, kaya hindi ko talaga kaya na pumunta talaga doon sa lugar ni Karya para samahan siya na mag-dumpster diving. O kaya kay Quenny, kasi nga malayo nga sila guys, and you need to think of the gasoline and the time and effort na pagbiyahe na pagpunta mo doon. Kasi yung oras dito is money. Time is money dito sa Finland guys, and kahit saan naman siguro, and yung practicality na lang talaga ng biyahe, tapos ng gasolina and pag-drive, hindi din siya madali. But yeah, we are almost heading to spring now, and I hope I will be able to plant a lot sa garden namin, and pwede ko rin ma-share sa mga kapitbahay ko dito ng mga Pilipino. But yun guys, sobrang nakakatuwa lang kasi marami kami today, and ang saya talagang makasama yung mga Pilipino kapag nagchichikahan nga. Do you want to wash the strawberries? You take it and then you wash it? Can you see? You take that one and then you wash. Yeah, isa lang ang kinuha niya. You can wash everything. Yeah, yun lang guys. Dito na natin i-end ang vlog na to. Salamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng mga vlogs. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans and Lindemans Outdoors. Ingat po kayo palagi, and we'll see you again next time. Hey, hey!